At salamat kayo sa pag-imbitar, pag-usab o manindog ta, dili ta maglangan. Taman ko sa oras, Brad? 7. Atong basahon ng atong text. Dirita sa 2 Samuel 7 verse number 2. Please read with me. Ready, go. That the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, but the ark of God dwelleth with curtains. Kini nga statement lalum ang naasa kasing-kasing ni David ani. So tonight let's talk about motives of giving, no? Motives of giving. Let's pray, Lord, salamat sa imong pulong, salamat sa pribileyo. Tabangi mi Ginoo nga ma-check namo among kasing-kasing sa among mga motibo, particularly sa paghatag, o tabangi, Lord, labaw sa tanan nga resulta ni Ginoo og a renewed motive, a motive that pleases you and glorify you. In Jesus' name I pray. Amen. So, motives. Ang motibo, importante ning motibo. Gani ang krimen, no, ang krimen kung naay pulis, no, nakakita og naay namatay, no, namatay dia. Ang una day nga establish sa pulis kung unsay motibo nganong gipatay ning tawhana. Kung ma-establishar nila nga kuani kanang kini nga homicide, robbery ni. So, nangawat, kawatan ni siya, niya gipatay. So, ang pangitaon nila, ang kawatan. Pero kung ma-establish nila ang motibo, wala man ni siya kawati. Unya, kuan man ni, kanang love triangle man di ini. So, ito pa, ang pangitaon nila, ang kalibin ba o ang uyab ba, muna ilang primary suspect dayon. So, when you have the motive, then dako kaog masabtan dayon. Now, God is, in our giving also, motive is very important. Our motives, I believe, are equally, if not more important than our action. Gani, motive is the first that God sees before the action. And motives lingers in the heart before and after the actual giving. Sa ang Ginoo, diretso siya mo tan-aw sa atong kasing-kasing. Unsay motibo sa atong gibuhat. And God will judge us primarily on the basis of our motives. Sahay ang atong aksyon nindot maayo, but our motive is wicked. So, God will despise that. Ay pride sa atong kasing-kasing, ay tamo kanta, pero dili ang atong motibo is not for the glory of God, but for ourselves. Then, by the grace of God, He will change that. So, motive is important. Before ang aksyon, ang motive nimo nanana sa imong kasing-kasing. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and the hidden part thou shalt make me to know wisdom. So God desires truth as a man in the inward parts. Say atong matabunan ang atong motibo, no, dili na makita dayon. But you cannot hide it from God. God sees directly the heart. In John 3:16, God declares His motive of giving His Son. Klaro kayo ang motibo sa Ginoo nganong gihatag na iyang anak, and that is because He loves you so much. Og salamat nga imong gidawat ang gugma sa Dios. In Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
So if you are a Bible reader, if you keep on listening the Word of God and meditating, reading and meditating the Word of God, ang buhat sa pulong sa Ginoo, it declares iyang ipadayag ang mga gitaguan nimo sa imong kasing-kasing. Remember that our heart is wicked, unya ang atong kasing-kasing malimbungo ni. Limbungano ni atong kasing-kasing. Kamon, nasulay na ba mo og naskam mo? Nailad mo? Kanang taong nailad, wa gina siya magunahuna o mituo nga kanang gisulti o kanang fake nga bulawan, fake day na. Tuo gini siya nga tinuod jud kayo na. That's why nailad siya. Og nagsulti ang Biblia nga atong kasing-kasing mangingilad ni siya. Ang unang ilaron ani kita ra pud mismo. No, magunahuna ta nga gugma na ni, maayo na ni, ako motibo mo ni. Pero when you read the Word of God, ang power sa Word of God through the Holy Spirit, iyang ipadayag kung unsa gyud tinuod nga intensyon sa imong kasing-kasing. That's why ang Kristohanon nga pirmi pamalandong sa pulong sa Ginoo, limpyo ang iyang kasing-kasing. Mabadlong man siya. Pero kung wala gali ang Word of God, hugaw imo kasing-kasing, mangingilad ng klasiha nga kasing-kasing. So, have you ever asked yourself, because let's talk tonight about different motives of giving. Have you ever asked why the widow in Sarepta gave her last meal? Nga naman gihatag man niya ang katapusan niyang pagkaon ngadto ni Elijah. And likewise, sa panahon ni Jesus, that widow also gave her last mite. Unsa kay naa sa ilang kasing-kasing? What were their motives of their giving? I believe the motives of their giving was nituo sila, ang widow sa Sarepta, nituo siya sa saad sa Dios nga nag-ingon through Elijah. Pakana lang kung una, kaya nag-ingon na Ginoo, dili mahurot ng imong pagkaon until moabot ang ulan. She believed that promise and she was not disappointed. So what was in her heart was actually, mauragid ni ang bugtong paagi nga ako maluwas gikan sa poverty. Grabe nga kasakit ka ng kamatayon tungod sa gutom. Oh, ug salamat sa Ginoo, God had given her a chance. And she grabbed it, she believed it. And that was her motive. How about the churches in Macedonia? Ang churches sa Macedonia comprises sa Thessalonica, sa Berea, sa Philippi. Nihatag sila. Very poor ang churches sa Macedonia. They were in deep poverty. They were afflicted. And yet, they gave so generously. Very generous ang ilang paghatag. Within their power and even beyond their power. Pero ngano man nga nakahimo man sila to? What was in their heart? Unsa naa sa ilang kasing-kasing? You see, kung ang naa sa kasing-kasing sa widow sa Sarepta o ang kasing-kasing sa Macedonian churches mo na sad nini anato, then of course makahimo sa ta sa paghatag sama sa ilang hinatagan. What do you think? What were in their heart, their motives? Why they gave so generously to the work of God? I believe, as the Bible tells us, first, they love God, they love Paul, and the ministry. And what was in the heart of Ananias and Sapphira? They were givers. Dako silang nahatag, halin sa yuta, gikulangan na nila gamay. But why? Because of their giving, they were cursed. And they both, this old couple, died in that day. Sa kadlaw, imbis nga i-bless sila, na tinunglo hinoon og namatay. Pagkahadlok dining muhatag ta nga without the right motive. Oh. So, mora ni klase nga giving nga ni resulta hinoon sa ilang kamatayon. You see, motive is very important because God will judge us primarily on the motives of our heart. O dili na nato matago sa Ginoo. What do you think? What was in their heart? Si Ananias ug Sapphira. The Bible wala niya gisulat dito. But
inconsistent with the many principles sa Biblia, then I would say nga ang naa sa heart ni Ananias o ni Sapphira, why they were cursed because of their giving, was pride, and they simply want to show off. Gusto lang silang mahimong sikat. And of course, that's a form of pride. You see, I'm telling you this, the point is this, motive is very important. Search me, O Lord God, whether there be any wicked ways in me. Now, let's look at the giving of David. Tanaw na to ang hinatagan ni David. Sa 1 Chronicles 22, verse number 14. Tanaw na pilay nahatag ni David para in preparation sa pag-build sa temple. In 1 Chronicles 22:14, now behold, in my trouble I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, and thousands of million talents of silver and brass. Ang uban di nagali maihap na pila maning kining 1 talent. Akong gitan-aw nino sa Google ba. Ang equivalent ni aning 1 talent sa unang panahon, sa panahon ni David, a talent of gold weighs about 33 kilograms. Ang usa ka talent is equivalent to 33 ka kilo. This means 100,000 talents of gold weigh 3,300,000 kilograms of gold. Na i-multiply nimo na og 60 pila gali toy kadaguhit ang usa ka kilo pila to day 1,000 grams. I-multiply nimo og 1,000 grams dayon i-multiply dayon sa presyo sa Bulawan karon per gram. Dili na mahap nga kwarta, trillion sa nga kwarta. Nya gidugangan pa gini ni David. Sa 1 Chronicles 29 verse number 4 kini mas special pagid ni kay gold ni from Ophir ingon diri. Even 3,000 talents of the gold of Ophir, and even 7,000 talents of refined silver. So aside from 100,000 talents of gold, gidugangan pagid niya og 3,000 talents of gold. So about 3,000 times na pod og 33 kilograms. Pagkanaghan kayo nga bulawan. Para to sa pag-build sa temple. Gani, si David, wa gid siya kakita sa temple. Wa gid siya kasulod, bisan kausa. Wa siya kakita kay sa wala pa nagsugod ang temple, namatay na siya. And yet, it did not stop him from preparing and giving to the temple. Pag ingon gid niya nga nasa kasing-kasing nga mag-build sa temple, ingon din si Nathan, approve. Pero ingon ang Ginoo, dili ka mo akong gamiton. Pwede na untang miingon si David, ay salamat, libre na ko. Dili man day ako ang gamiton, so unya mamatay na po ko, tigulang na ko. So wala na ko ilabot ani, inyuhan na ng problema. Pero si David, he prepared, he gave so much para sa pag-build sa temple. Now the question mga igsoon, why? What was in his heart? So may nasa yung kasing-kasin. Many times we heard the giving, the amounts, and we are encouraged how they give and the amount they give. But this time, we look at the motive. Unsay imong motibo? Kay lagi ang Ginoo mo judge nato not just on our actions, but una gid sa tanan, tan-awon gid sa Ginoo kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Basin ba usay mi naghatag man unta ko nga man ko panalangini. Taw na ani niya sa Sapphira naghatag pero natinunglo hinuon. So motive is important. Look at your heart. May the Holy Spirit looked inside you and reveal our hearts regarding the motives of our giving. So what do you think? What was in the heart of David? I believe ang naa sa kasing-kasing ni David maigsoon mao ni, he was grateful. Gratefulness or gratitude. Mao na naa sa kasing-kasing ni David. Why
he was able to give so much because of his gratitude or gratefulness pagka mapasalamaton gyud ngadto sa Ginoo. Tanawan ni nga statement ni David. Iyon siya, Psalm 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ikaw nakapangutana ba ka ana? Kita pirmi ng tagpangayo, Ginoo tagaay ko. But how about this? Unsa may ako gibalo sa Ginoo? Actually, di man ginato mabayran ng Dios. Oh. Then sa atong text ganina, ang sitwasyon ning ani, pagkahumana sa balay ni David, made of cedar, sa ato pasinaw kay ni kining cedar pinakagahi ni mura ning tugas sa atong panahon karon niya gawas nga kanana ang ligon pagkasinaw pagikayo ani mura gunig ironwood sa una no, made of cedar yang ceiling yang sablay, so pinaka the best good nga balay to. Of course he was a conqueror, he was a monarch, he was a king. Paglingkod gid niya sa iyang balay, pagtanaw niya sa kanindot sa furnishing sa iyang balay, mao din ni unang naabot siya kasing-kasing ni David og misulti sa iyang baba. Iyon siya, tanawa, ang nagpuyo ko sa balay made of cedar, pero ang simbahan, ang balay sa Dios kurtina lang. What was that statement? It means ingon niya, dili maayo kini, dili pwede ni nga ako tao nga gitabangan lang sa Dios, ang akong balay pagkanindot kayo, pero ang balay sa Ginoo kurtina lang. Sa ito ba, wala siya masatisfy, dili para niya di siya malipay ana. He would rather be living in a house nga barong-barong lang, basta ang buluhaton sa Ginoo walay kakulangon. Do you have that heart? Do you have that heart? Naabataan niya kasing-kasing? Nga ang priority ni David is not himself, is not his comfort, is not his pleasure, pero ang iyang kasing-kasing was for the work of God. At the time, ang priority nila is to build the temple. Kung sa ka-importante itong temple, when you read the life of Solomon, tanawa kung sa ka-importante ito, when Solomon said, Lord, pag-build na sa temple, pag-dedicate, yun siya nga, ingon si David nga, para guni sa mighty God, kinahanglan kini nga palasyo, pinakanindot, gini para guni sa Dios. Oh, nga, ang langit gali, dili gali kasudlan sa glory sa Dios. Kining kalibutan tumbanan lang ni siyang tiil. Unsa pa kaning balay bisan pag pure ni nga bulawan. Dili ni paigo nga makaingon kita nga takos gid ning puyaan sa Ginoo. So panasa kasing-kasing ni David, pagka dako gid kayo ang Dios, pagkahalangdon gid kayo siya. Muna ang iyang buluhaton basta para sa Ginoo, pinaka-the best yun ay dapat. That was, mauna ang nasa iyang kasing-kasing. Now, do we have that heart? Nabataan ang kasing-kasing? Tanawa, kung ni ata ini nga kasing-kasing, ay, grabe sa gidaytag hinatagan. Now, ask yourself, kanang how grateful you are sa Ginoo. Sa ka-importante ito nga work, awa pagdidikit niya sa temple, ingon si Solomon nga, Lord, kung nagali tao din nino nga naay problema, Lord, musulod ani nga temple, maginulsol, magampo, tubaga biya Ginoo. Kung naay kagutom, problema sa nasod, kagubat, kung makasala mi niya, maginulsol mi, maghambol mi, Lord, tubaga biya, Lord. Itubag na sa Ginoo, umingon ng Dios. Bisag kinsa nga tao, nga muanhi diri, stranger man siya o Israelite man siya, nga nabugat yung kasing-kasing, naay problema nga di masulbad, pag muhambol lang siya o mutawag siya na ako, akong tubagon. Ti aura ni mo na. Kita karon natin mga wishing wheel, unsa pa na mga wheel, na mga mo kita na to ning ingon pa shooting star la, wish upon the star na inta. Kay unahuna ta nga ako'y mga igsoon kining lugar bisag unsay problema nimo, isa mautog naong Lord. Tagay ko gwapong naong hatag na sa Ginoo. Saan niya? Isa Lord na ako'y problema, wa ko'y banaw, wa ko'y asawa. Tupago na sa Ginoo. Gisulti ko sa Ginoo na kang Solomon. Sa ito pa, walay lugar sa tibo kalibutan
nga pinakabalaan o pinakanindot adtuan katong maong temple ni Solomon because God lives there. So that was the project ni David. So ingon siya, he was so grateful. Very grateful siya, Lord. In siya, what shall I render unto the Lord? Sa dili pidi nga ang akong balay nindot, unya ang balay sa Ginoo ingani lang. Therefore, nihatag siya, tanawara kung grateful atong kasing-kasing. Ang tao nga mapasalamaton siya sa Dios, ang una niyang nakita is God. In His giving, sa iyang paghatag, ang una niyang nakita ang Diyos. Tanawa, very so humble. 1 Chronicles 29, verse 14 to 16. After nga nakahatag na sila, no? Sa ato pa, kang David, di na maihap, ngali trillions of dollars nang iyang nahatag. Ang uban pod ni hatag pod. After nga, daghan na kayo sila nahatag. Unsa may gisulti ni David after their giving? Iyon siya, but who am I and what is my people? That we should be able to offer so willingly. Oh. So, we were just strangers. O kining tanan nga ni anamo, Ginoo gikan ra nimo. Wa gid sa miangkon nga ako ni Lord. Insa kining among gihatag Lord, gikan ra pud nimo. So kinsa man ming miingon nga mohatag nimo, nga kining ni anamo, imo haman sad ni. What a humble heart. A grateful person is also humble. And after he gave, wa gyud bisan gamay nga miingon sa ako ni. Wa gyud sa Ginoo gid tanan. Ikaduha, nakita niya ang work sa Ginoo. In siya, I gave because I'm pasalamat ko sa Ginoo and I see God as the source. And then he sees the work of God. In siya, this work is so great. 1 Chronicles 29, verse 1 to 2. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great. That's why he gave. He was grateful, and he saw God as the source of everything. And then he sees the work of God. He saw the work of God nga pagkadako kayo sa buluhaton sa Ginoo. Bisan pag buhatag patag 1 billion kada bulan para sa misyon, di paghihapon na paigo sa panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Pagkadako pa kayo. Ang mga workers, pagkadaghan. Now, ang tao nga mapasalamaton, nakita ni David. It's a very great. I hope nga nakasabot mo. Unsa kadako ang buluhaton sa Dios. Naabagoy ahensyas gobyerno nga makaluwas sa kalag sa tao. Naabagoy edukasyon karon nga makausab sa tao. Pwede nga masudlan ang imong ulo unsaon pag-arithmetic, unsaon pag-opera, unsaon pero kung wala ang gahom sa Ginoo, kanang kahibalo nimo, imo lang nang gamiton pagpangawkaw. Gamiton na lang sa tao sa dinautan. Peligro kaayo ang mangingilad nga bright kaysa atong mangingilad nga walay grado. Oh, so naabagoy kahibalo sa kalibutan nga makausab sa kasing-kasing? Wala eh. Ang gospel ra gyud. Unya kinsa may gitahasan ang pagwali sa gospel? Ang gobyerno? Wala eh. Ang simbahan ra gyud. Ang mga believers ra gyud. The work is indeed very great. God help us to see that. Then nakita sad niya ang uban. Ingon po si David nga, oy, kamo, gipanalanginan masad mo sa Ginoo. 1 Chronicles 2, verse 17 to 19. Ingon siya din, David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying, Is not the Lord God with you? Dili ba, gikuyugan man sad mo sa Ginoo? Gipanalanginan masad mo, gitagaan mo pahulay, gihatagaan mo ining yuta, gipapuyo mo din eh. Now, set your heart and your soul to seek the Lord your God. So first, nakita niya ang Diyos because he is grateful siya. Buhatag ko. Then nakita niya ang Ginoo siya. Kinitanan nga akong gihatag, ikan na babuni mo ni Lord. Ikaduha siya, pagkanako kayo sa buluhaton. Nihatag siya. Then, ikatulo, nakita niya ang uban. Isa, oy, dili lang man kay ako mo'y gipanalanginan. Dili lang ako naka-enjoy sa land of promise. Kamusad, naka-enjoy man sad mo sa blessing sa Ginoo. Nganong ako ra may muhatag. So he encouraged them. Apil sad mo.
Mo ni mga igsoon, kita kung ikaw tinuod kang anak sa Ginoo, nakadawat sa kaskaluwasan, dili pwede nga pipila lang ang mo appeal sa mission giving kay ikaw naluwas man sad ka tungod sa pagwali sa maayong balita. So ina niya dili pwedeng ako lang halak appeal sad mo muna nga dinhi pirmi mo kadungog about encouragement sa paghatag kasi kita tanan nahimong beneficiary sa pagwali sa maayong balita because somebody nga wala nato mahibaw mihatag sa iyang kinabuhi. Si Pastor Yus, no? Mihatag sa iyang kinabuhi. Unya, somebody nga wala nato mailhi nga nihatag sa iyang salapi to help that missionary aron nga makaabot sa Pilipinas to preach the gospel na luwas ang atong mga ginikanan. So sa dili pwede nga ako lang kamo beneficiary mo sad mo. Then unsa may reward ni David? Unsa may reward niya? Because David gave out of gratitude. Muni pinakadako kay nga klase nga paghatag. Basta nihatag ka with a grateful heart ngadto sa Dios. Di na nimo ilabihan, di na nimo ipihapon ang imong gihatag. Ang imo lang nalipay ka nga nihatag kay dako kay imong pagtahod sa Ginoo. Unsa may resulta sa paghatag ni David? There is 28, 1 Chronicles 29:28. Ingon diri, and he died in good old age. Unsa ang iyang kamatayon? Namatay siya sa edad nga tigulang pero maayo. Mga matay ra man kita pero sana mamatay ta nga dili nagkalisod-lisod. Nga manata ka ila, unsa ba ni imong gikumot, dulaan ba ni, plato ba ni, unsa, dili nga na ang kamatayon sa giver. Dili nga na. Good old age. Ito pa, wala ni siya bungaw-bungawa. Wala ni siya nga nagdulag-hugaw. Kay, gikuha siya sa Ginoo nga, old pero good pa ang iyang pangunahuna. Full of days, riches, and honor. Dayon, ang pinakanindot pagid kayo, kay dito dayon na established kining gitawag og Davidic covenant. Naay gitawag nila nga covenant sa Ginoo between Abraham and God. Kini ang covenant sa Ginoo og sa pamilya ni David. What is this covenant all about? This is a covenant between God and David nga mingon ang Ginoo sa 2 Samuel 7 verse number 13 isa. Ang imong anak, David, I will set up thy seed upon thee, verse number 12, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish his throne for his kingdom forever. Then he said, kung imong anak magpabadlong, ako siyang bunalan. Ako siyang pantunon. I will chasten him, but my mercy shall not depart from him. Sama sa gibuhat nako ni King Saul. Gikuhaan sa Ginoo kaluoy si King Saul, wa siya naluoy ug miserable kay siya. Ang Davidic covenant nagpasabot dayon nga ang tanang from now on, David, ang tanang hari sa Israel imo gyung gikan gyud sa imong kaliwat. Unya muhari ni sa walay katapusan. Of course, ang fulfillment ana mao si Jesus Christ. Unya ingon pa gyud ang Ginoo nga ang imong mga anak, kung magbugoy-bugoy sila, si Solomon, nakasala man to. Si Rehoboam, dayon si grabe gigkasala, nga to si King Ahaz, murag halas siya. No? Pagkabugoy kay nila, pero wag yun sila biyahe sa Ginoo. Hangtod karon. You see, kanus amanigi establisar nga nanumpa ang Dios ni David, nga ang imong anak akong panalipdan. Ang imong kaliwatan, akong panalipdan, di gyud mapuo niya, mahimo maging hari, forever and ever. Kita, wala ta maginikanan, wala ta kay balo, di na ta kaila di na ta kakita sa atong apo sa tuhod, apo sa sungkod. Di na ta kakita, ana. Tama na tingali atong makita sa atong apo. Talagsara, makakita pa ta sa apo sa atong anak. Pero naapagikaliwatan nga, di na ginato makita.
pagkanindot kayo, sa di pa ka mamatay, gitagaan ka kasiguruhan sa Ginoo nga ang imong tanang anak, tanan nimong kaliwatan, makita gyud nimo dito sa langit. Pagkanindot ana nga kalipay sa lulo, kaning akong apo sa ako, tanan akong kaliwatan, luwason gyud sa Ginoo dito, makita gyud ako siya sa langit. Oh. Unya, kining atong mga anak ug mga apo na magini kini iya nga liwat nato, mga bugoy-bugoy niya, liban ning kalibutan nga nagpakasala gigaron. Natural naagi uban ani nga mahulog is pagpakasala o unsa ba. Pero sama kang David, mingon na Ginoo, kung makasala sila, ako silang pantunon. Di na ako sila pasagdan. Ako silang birahon. Balik kaning pagpantun, pagbirani sa Ginoo. Balik ngadto niya. Kung ikaw gibunalan sa Ginoo, di na kasuko. Kung dili gugma na sa Dios nga nagbirani mo nga aron ka mahibalik ngadto sa Dios. Muna ingon sa Ginoo ni David, ang imong anak magpakasala, ako na ako sila pasagdan, birahon gyapon ako sila, balik diri nako. Pagkanindot anang kamo mga batanon, wa pa mo anang pagbati. Pero kining mga lulo diri mga tiguang na nga mga papa ay mobati na mi ani. Ay no, nga akong apo na tanan maluwas kita sa langit. Kanus aman to gisaad sa Ginoo ni David niadtong panahon. Namingon si David, ang akong balay nindot kayo, pero ang simbahan tulda lang adi pidi maghimo ko o pinakandindot gid nga temple. Dito dayon. Pagkahuman ana wa pagali nagsugod si David pagkuha sa iyang mga bulawan. Kay nahibalo ang Ginoo sa kasing-kasing ni David nga naa nang motibo nga maayo. Ingon siya, I promise you David, I will bless your descendants. You see, unsa ang resulta dahil sa giving? Unsa day kadakpugat kaini sa Ginoo. Basta insakto lang ang atong motibo. Now lastly, have you ever asked, ngano ang Shunammite woman mihatag siya? Who is this Shunammite woman? In 2 Kings chapter 4 verse 8 to 11. Ang Shunammite woman, ang Shunem no, dilabay si Elisha dito. Miingon ang Shunammite woman. Kining tawhana no. Ingnan ni iyang bana, verse 9, and she said unto her husband, behold now, ako na I perceive that this is unholy man of God, which passeth by us continually. Wise gining Shunammite woman. Una, she was wise tungod kay nakailagid siyang Elisha nga holy man of God. Maniha, dili tanang magwawali, dili tanang pastor, angayng tawgon, holy man of God. Oh. Pero ang wise nga tao, makaila siya. Mailhan niya. In siya nga, uy, darling, akong bana, kini bang tiglabay din na ito ba? Holy man of God ni? Then, unsa na iyang gibuhat? Ang iyang gibuhat, no? Giandaman niya snack. Then, pagkahuman, naghimo siya kwarto with all the furnishing. Stool, table, lamp, na bed, naging na din niya nga, gihasi o kining Elisha, kay layo pa man iyong travel, diri na lang mo muhapit. Diri mo matulog. Gipakaon niya. Mao na ang iyang giving. Ya, unsa may reward niya? Unsay reward nga gihatag sa Ginoo? Nagsulti ang Bible sa Mateo 10:40 to 42. Insya, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Sa ito pa, kumuhatag dahi ka, tungkol kaya siya propita, unya, nahibalo ka nga, kanang huli man o balaan, righteous man, nihatag ka because of that, yun na gino, dili na kawadan og reward, bisan pag usara ka baso nga tubig. Kining duha, the righteous man's reward and the prophet's reward, gihatag sa Ginoo sa Shunammite woman. Unsay reward niya? Ang iyang anak, itagaan siya anak. Pag ingon ni Elisha, sunod tuig, kining magkugos na kag bata. Isa ayaw yung taon pagtiaw, sa ito pa, daghan na kayong mga higayon nga na disappointed ni siya.
Ngali sa siyang bana, husband, mga 2 na kabulan nga, wala ko'y menstruation. Ay, nagigtay baby ani. Ay, wala, gihapon. Many times, until ni undang na lang siya og laom nga naa siya anak. Pero kung sa'y paagi sa Ginoo, kung nakaanak siya, a reward of her giving. Oh. Dayon, namatay man to iyang anak. Gi-restore sa Ginoo. Gipakuratan na siya. Giniundang mo siya hatag. Gibalik sa Ginoo. Dayon sa pagigihatag niya, gipahibalo siya nga dunay 7 years of famine adto sa kini niyang laing lugar. Adto sa kaamin siya gipaadto siya dito sa Philistine 7 years. Kay nay umalabot nga famine. If you're a businessman, daghang kay mga negosyante sa panahon sa pandemic nga na-down sila kay wa sila kay balo that pandemic is coming. It's like that. Tingnan siya nga layas ka diri, sojourn adto ka sa Philistine kay naay famine hilabihang kalisod dinhi unya. So she escaped and her family gikan sa maong kalisdanan. And after 7 years, nibalik siya. Pagbalik niya, iyang yuta, giilog na slain. Karon niadto siya sa king, aron nga i-claim niya ang iyang yuta. Dili na sayon-sayon nga buhaton. 7 years niyang gibiyaan, mga dautan nga mga tao dito. Dili sayon-sayon niya gikuhaan. Pero tanawa ang gihimo sa Ginoo. Giandam gyud sa Ginoo ang hari. Sa wa pa siya naabot, wa siya kalibutan nga sige hasi gipadto na sa Ginoo dito. Casual lang pag-istorya sa king og ni Gihasi. Nagtabi sila, Gihasi, unsa gi ka gamhanan na si Elisha bigi kuyugan sa Ginoo. Sa king gamhanan kani si Elisha. Kay naay bata nga namatay. Giayo gid niya, nabuhi gyud. Ingon tili ang hari, pataka lamang ka. Grabe na po ng istorya nimo. Dili king tinuod gina sa may prohiban ni mga nabi. Kuy pagtan-aw gid ni Gihasi, mao puy pagsulod sa Shunammite tuman ug sa iyang anak nga bayong-bayong niya. Ingon niya, king, mauni ang batang namatay. Unya na ayo. Ngano man gyud nga timely man gyud kaayo pagsulod. Ang Ginoo nagpahimutang atong tanan. Pag ingon gayod sa unsa may tuyo nimo, mo ni tuyo nako king akong kabtangan gi akong yuta gi iskwat na. Ay wa dagdugay ingon ding hari. Hala pagkuha og kwan kini ni ang sundalo. Hala sagi ihatag to tanan niyang yuta. O kung unsay abot atong yuta for 7 years, ingna to nag-iskwat nga ihatag balik. Tan-awa ra ang gibuhat sa Ginoo. Tan-awa ra ang panalangin. Wa siya anak, she was hopeless, she was disappointed, pero gihatag sa Ginoo as a result of her giving with the right motive. Namatay ang anak, gi-restore sa Ginoo to life. Unya, giprotektahan siya sa pagka-bankrupt as a businesswoman. Unya, gi-restore sa Ginoo ang nawala niya. Pagkadako kayo nga panalangin. Unsay iyang kining kapital? Snack? Tubig? Kwarto? Saan ako itong kwarto sa una? May aircon sa una? Kwarto? Lamisa? Wapoy foam sa una. Sa tupab? Lamisa na itong kahoy. Nya stool? Maura to. Pero ang tanan, with her right motive, tanawa, ang gibalo sa Ginoo niya. Maigsoon, there is hope in giving with the right motive. Now, ang katapusan lagi, kaya ang tuyo nato ang motibo man. What do you think? What was in the heart of that Shunammite woman nganong nihatag siya? Unsa ka? Ako nigtuo ko nga ang nasa kasing-kasing ning bayhana, she gave out of great respect to the man of God. Dako siya pagtahod. Yun siya, holy man of God kini. Maigsoon, if you can find a holy man of God, a pastor, a preacher, dili perfect ang preacher. Pero kung nahibalo ka, despite kang kinitawhana, I know, nga tao ni, pero dili ni preacher. Dili ni perfect. Pero, sincero kini sa iyang buluhaton. Unya, gikuyugan ni Ginoo, di gikaalkansi. Kung mo invest ka, bisag unsay imong investment, para anang tawhana, para sa buluhaton sa Ginoo. Because He is a holy man of God.
Ingon na daan ng Diyos, usa ka baso nga tubig, di na kawad-an og balos. She had great respect to the man of God. That's the motive. You see, it's easy to give. Some are giving small, some are giving big. But the question is, why are you giving? You will answer to God. It's in the heart. Maunay unag yun nga timbangon sa Ginoo. Before nga tan-awon sa Ginoo, pili imong ihatag, tan-awon sa Ginoo unsa imong motibo. Oh. So, let this be our prayer. Lord, purify our motives. Give us a good motive, Lord. The Shunammite woman gave out of respect. David gave so much because of his grateful heart sa tanang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang widow in Sarepta, she had a good motive. She trusted God. The Macedonian churches, but God forbid, ayaw daw ta moawat ni Ananias o ni Sapphira. Kaya natinunglo hinuon sila tungod sa ilang paghatag. Shall we pray? Ginoo, salamat kayo, Lord. Indeed, Lord, you look at our motives and every actions that we do, gitanaw nimo ang among motibo. Pangayo na mo, Ginoo, give us a right motive in our giving. Thank you for this church, imong gigamit, Lord, how they gave for missions and for the support of other pastors and churches. And thank you, Lord, I believe they have the right motive. Keep them, Lord, in the right track. Tabangi, Ginoo, ang among kasing-kasing. And every time we give, we have these motives. In Jesus' name I pray. Amen.